Ay parang timang. Magandang araw mga timang, ngayong araw maaga akong mamimili. At dahil marami akong barya, ito na muna ang ipamimili ko. Kaso sa sobrang aga ko, nauna pa ako sa first. Hindi ko na malaya ng oras, maaga na kasi akong nagigising. Maaga na nga pala ako namimili kasi pag maaga wala pa masyadong tao. Walang traffic, walang pila. Kaya mga 20 minutes lang siguro ako namili tapos nakauwi na ako sa bahay. Pagka uwi, naglinis na agad ako para makapagbukas. Sabi nga nila kapag may negosyo ka, ikaw ang gagawa ng kita mo. Walang pipigil at sasaway sa'yo kung ititigil mo o magpapatuloy ka. Pero kung ititigil mo, ikaw rin ang kawawa. Lalo na kung tatamarin ka, malulugi lang ang negosyo mo. Minsan talaga may mga oras na nakakatamad na kasi parang wala akong kinikita. Yung tipong lamang na yung pagod mo kaysa sa pumapasok na pera. Yung tubo mo, nauubos, pati yung puhunan. May kulang na sa paninda mo tapos wala ka pang naiipon na pambili. Minsan naiisip ko na lang wag maligo sa dami ng iniisip. Kasi parang dagdag problema pa yun, lalamigin pa ako, napakalamig pa naman ngayon. Pero hindi pwedeng hindi maligo, araw-araw ako naghatid ng mga anak ko sa school. Hindi pwedeng yung suot ko kahapon, suot ko na naman bukas. Nakakahiya, lagi pa naman ako dumadaan sa gate. Tapos sa gate pa naman ang paboritong tambayan ng mga nanay na nagkukwentuhan. Baka mamaya paglagpas ko mga 10 kilometer sabihin nila, yun na naman ang suot ko. Di bali nang maghatid ng puyat, wag lang maghatid ng walang ligo. Walis nga na numipis na pag-uusapan pag wala ng topic. Dumaan pa kaya nakahapon pa ang damit. Pero hindi ako nagrereklamo na nagkukwentuhan sila sa gate. Wala namang silang kasalanan dun. Ang may kasalanan dun yung gate. Bakit andun siya? Alam niya na nga na may nagkukwentuhan. Bali sa negosyo, kailangan mong linisin lagi ang pwesto mo. Pag malinis ang tindahan, malinis ang tindero, ay ang paninda. Huwag kang umasa sa suki mo kasi bibili pa rin yan sa iba kapag may utang na sayo. Tsaka hayaan na natin yung mga customer na sa iba bumibili kapag mas mura doon. Kahit naman sino kapag mas mura doon bibili. Bali ang laban mo na lang doon ay pakisama. Kailangan mo na lang magpakabait at itrato ng maayos ang customer mo. Pag may tindahan ka kasi, kailangan talaga mahaba ang pasensya mo. Hindi pwede yung ikaw na tama, ikaw pa galit. May customer nga ako dito araw-araw nabili pero araw-araw din niyang tinatanong yung presyo ng sigarilyo. Hindi ko alam kung gusto niyang babaan ko o nagpaparinig siya na mas mura sa kabila. Sinasagot ko na lang ng 8 pa din katulad kahapon, kanina at nung isang araw. Isang beses nga alas 11 na ako ng gabi nagsara. Kadalasan kasi ang tindahan dito sa amin hanggang alas 10 lang. Bale eto na siya, bibili na naman siya ng sigarilyo, nagtanong na naman ng presyo. Alam niyang sarado na ibang tindahan at ako na lang ang choice niya. Sinabi ko, 9 pesos na po, night shift kasi. Bad trip siya kulang ng piso yung dala niya parang gusto niya na umuwi. Siyempre ako, niloloko ko lang siya kaya binentahan ko pa rin siya ng 8 pesos. This time patingin-tingin ako sa labas, nag-aantay ako ng mga kakilala na pwede kong makakwentuhan. Siyempre kapag nakakwentuhan ko na yun, magugutom yun, tapos sa akin bibili ng pagkain yun. Marketing strategy. Kaso bad trip, nakita ko yung may utang sa akin, sa kabila bumili. Mapapainom ka na lang talaga ng tubig at mapapatanong kung bakit. Iniisip ko na lang kung saan ako nagkulang, saan ako nagkamali. Masama bang magpautang para maisip niyang meron pa siyang babalikan? Hindi ba niya naisip na sa mga oras na to, nakita ko siyang sa iba pumunta? Kaya bago pa ako mag-overthink, nagtimpla na muna ako ng kape. Mas masarap kasing isipin ng bagay-bagay kapag nagkakape tayo. Pero alam nyo ba, sa mga palabas, kapag nagmi-meeting, nagpapatimpla ng kape. Kapag mainit ang ulo ng boss, mag-uutos sa sekretary na magtimpla ng kape. Ayon kasi sa sarili kong pag-aaral, ang kape pala ay may halong simplibiotic, acrobatic, etibac, na ang ibig sabihin na ang taong nagkakape na walang katabi ay walang kasama. Masama pala yon kasi pwede ka magsalita ng mag-isa habang iniisip mo ang problema. Kaya pala naimbento ang mga twin pack na kape. Kasi pang dalawang tao talaga ang pagkakape at hindi sinusolo mag-isa. Kumbaga, ikaw ang bumili, siya magtitimpla. Ganon ang hatian. Tignan mo ko, nagkape ako mag-isa. Nakikita mo tuloy kung gaano kalungkot. Nag-iisip ako kung anong maganda kong ipapayo sa sarili ko. Tsaka sinusubukan kong makinig sa kwento nila kahit ganon kalayo. Baka mamaya si Maris ang pinag-uusapan nila, yung screenshot. Hindi pa naman ako updated doon at tsaka tamad ako magbasa ng screenshot, masyadong madami. Pero yung kakilala ko, kahit tamad magbasa yun, tinapos niya yung screenshot kahit alas 12 ng gabi. O paano, hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood. Pa-share naman po, please.